Magandang tanghali po, muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Kumusta po kayo lahat? Shout out po sa mga lahat ng makakapanood ng video ko ito. Pagpapalain po kayo ng Diyos. Ang inyong lingkod po, may babasahin po sa tanghaling ito. Pakinggan po ito. Ito po, binasa ko na po ito kahapon. Ulitin ko po ngayon. Kasi po, may mga nagtatanong po tungkol po dito. Kaya ipapaliwanag po ng maayos. Ito po sa aklat po ng mga ngaral 9:5 hanggang 6. Ito po yung salita po ng Diyos. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Kasi po minsan nagbabasa po ang yung lingkod. Sabi nila, ano po sinasabi ng Chef Roy para may tuyo ka? Ano po sinasabi? Binasa ko po ito. Tapos babaliwanag ko po sa inyo. Ito po yung sulat ng mga ngaral ay utos po ng Diyos na ipasulat po sa kanila. At kung may Bible po sa bahay, magbasa din po kayo. At yung binabasa ng verse na yung lingkod, pag dumain po ninyo, para po hindi po niyo ako mahatulan. Pakinggan po niyo, napakaganda po dito sa mga ngaral 9:5 hanggang 6. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala na silang namamalayan sa anumang pangyayari sa mundo. Kung may Bible po kayo sa bahay sa inyo, babasahin po ninyo sa mga ngaral 9:5 hanggang 6. Ang buhay po, gaya din buhay tayo. Sabi po dito, ang buhay, alam ng buhay na sila yung mamamatay. Gaya po natin, buhay tayo, alam natin na mamamatay po tayo. Kahit naabot po tayo ng 100 years, mamamatay din. Maswerte na po tayo kung aabot ng 90, kahit 80, maswerte na. Pero alam natin mamamatay po tayo. Pero ang buhay, ang sabi po dito, alam ng buhay na sila'y mamamatay. Okay? Ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Okay? Wala na po silang pag-asa. Wala na po sa kanilang pag-ibig. No? Wala ang pagkapuot, pagkainggit. Ibig po sabihin, nung nabubuhay pa yung taong yan, kung may pag-ibig man siya, mayroon siyang girlfriend o boyfriend, mahal na mahal niya, wala na. Limot na po dahil patay na siya. Hindi niya maalala yun, wala na siyang pag-asa. Kung siya'y magagalitin, ang sabi po dito, wala na yung pagkapuot. Wala na rin. Hindi na siya magkaroon ng sama ng loob. Wala na, limot ng lahat. Kung siya'y inggitira, wala na rin po. Mapagmahal man siya, wala na rin po. Wala na siyang nalalaman sa mundo nating mga buhay. So, ang patay po, hindi po totoo na nakakabalik. Sample ko po sa inyo. Di ba po marami tayong mga krimen ngayon? May pinatay, sinalvage, nakagapos, natagpuan sa damuhan, pinatay, bago pinatay, ginahasa, hindi na solve ng pulis. Di sana po gumanti na yun. Kung ang patay may kakayanan magpagalaw ng mga bagay, kung ano magpagalaw ng mga bagay, magpagalaw ng yung malalaglag yung mga kutsilyo, kung anong plastic, palanggana, o tabo. Wala po kakayanan ang patay po, ang kaluluwa. Ang ibig po sabihin ba ng multo, ang multo po, sa Biblia po may multo. May sulat ng multo kasi po, si Jesus naglalakad po sa tubig na pagkamalan ng kanyang mga alagad ng multo. Pero pinaliwanag ni Jesus, hindi ako multo, ako to. Ang multo po, ang ibig sabihin ng multo, hindi po kaluluwa ng tao na namatay, kundi ang multo po, alagad ni Satanas. Alagad po ni Satanas po dahil mababasa po natin sa aklat ni Job sa 1:7, sinabi po ng Diyos na Satanas, saan ka ba galing? Sumagot po si Satanas, nagbabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. So, Satanas po pala, pabalik-balik sa daigdig natin, sa lahat ng sulok, may mga alagad yan. Yung pong mga nagparamdam po dyan, mga alagad niya, yung mga nakikita po natin, totoo po yun. Yung pang mga sinasabi po natin na lulo niya, mahal sa buhay, matagal ang patay, nakikita niya sa punong kahoy, nakikita niya sa upuan, nakaupo. Hindi po yung kaluluwa ng lulo niya o sino ang matagal patay. Yun po ay alagad ni Satanas.
Nais po sa Satanas na ililigaw ang ating paniniwala. Linlangin tayo, dayain po tayo para maligaw po tayo sa ating paniniwala, para tayo maniniwala talaga na ang patay pwedeng bumalik. Kaya po, bawal po sa Diyos yun na ang patay ikinakausap. Kaya marami po tayong marami po sa atin na ang patay kinakausap, yung pupunta sa sementeryo, kinakausap yung patay. Bawal po sa Diyos po yun. Kasi nga, baka may gamitin yung sasagot. Gagamitin sa Satanas yung pagsamantalahan. Si Satanas po ay sasamantalahin niya na ililigaw ka, masala kong ililigaw. Yung po may mga third eye na sinasabi na nakakita ng mga kaluluwa, may nagpakamatay dyan. Hindi po yung kaluluwa ng nagpakamatay dyan. Dinaya po si Satanas. Dinaya po, tandaan po natin, dinaya. Lahat po niyan kagagawa ni Satanas. Mababasa naman sa Bible. Ang Bible po, tandaan po ninyo, mga ngaral, 9, 5 hanggang 6, mababasa po ninyo. At doon po sa aklat ni Job, 1:7, sinabi ni Satanas na pabalik-balik siya sa lahat ng sulok ng daigdig, kaya nandito siya. Pero walang sinabi ang Bible na ang patay, ang kaluluwa, babalik. Wala pong sinasabi po noon. Kaya, para hindi po tayo maliligaw, magbasa po tayo ng Bible, at kung hindi natin maunawaan po ang nakasulat sa Bible, ihiling po sa Diyos na pagkalooban tayo ng banal na espiritu upang manguna sa atin, upang maunawaan natin ang mga nakasulat sa Bible. Ang inyong lingkod po, wala din naman akong alam nito dahil wala din akong pinag-aralan. Banal na espiritu po ang nanguna sa akin, kaloob po ng Diyos. Kaya naunawaan ko po ang kanyang mga salita. At hindi ko po kinahihiya, hindi ko kinakatakot. Pinost ko po, binasa ko, pinost ko po sa Facebook, sa YouTube, para po yung mamahal ko sa buhay na malayo sa akin, mababasa at malaman po niya ang totoo. At kahit na hindi ko kakilala, kaya nga pinost ko po, para sa ganon, mamulat sa katotohanan ang mga hindi pa nakakakilala at hindi pa nakakaalam. Kaya muli pong yung lingkod, si Chef Roy, mabuhay po kayo, ingatan kayo ng Diyos. Ingatan kayo ng Diyos sa lahat ng pupuntahan po ninyo, mga negosyo, trabahong pinasukan ninyo, ano ang pinagkitaan sa buhay ayon sa kalooban ng Diyos.